Ang halimaw na ibon sa madilim na gubat. Sa isang malayong bayan sa gilid ng isang malawak at madilim na gubat, may isang alamat na kinatatakutan ng lahat. Ito ay tungkol sa isang dambuhalang ibon na may mga matang nagliliyab sa dilim, mga pakpak na singitim ng gabi, at isang huni na kayang gawing bato ang sinumang makarinig nito. Ang mga matatanda sa bayan ay laging nagbababala sa mga bata na huwag lumapit sa gubat, sapagkat doon naninirahan ang halimaw na ibon. Noong unang panahon, ang gubat ay isang payapang lugar na puno ng mga hayop at ibon na masaya sa kanilang tahanan. Ngunit isang araw, isang pangkat ng mga sekim na mangangaso ang dumating. Hindi sila huminto sa pangangaso kahit na sila'y pinagbawalan ng isang matandang babae. Isang mahiwagang ermitanya na tagapangalaga ng gubat, sinabi niyang ang gubat ay may banal na mga nilalang at hindi dapat ito abusuhin. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga mangangaso at pinagtulungan siyang palayasin. Sa galit at dalamhati, isinumpa ng matanda ang mga mangangaso at ang buong kagubatan. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang sigaw na nagpakulog sa buong paligid, nagdilim ang langit, at mula sa himpapawid ay bumagsak ang isang malakas na kidlat sa gitna ng kagubatan. Nang lumipas ang unos, isang dambuhalang ibon ang lumitaw mula sa abo, isang ibong may pulang mata at balahibong tila usok na bumabalot sa katawan. Ito ang naging kaparusahan ng mga taong walang respeto sa kalikasan. Ang halimaw na ibon ay lumipad sa itaas ng bayan, at sa tuwing lumalapit ito, nawawala ang liwanag ng buwan. Ang kanyang huni ay may kapangyarihang gawing bato ang sinumang makarinig nito. Kaya't ang mga tao sa bayan ay natakot, marami ang nagtangkang lumaban, ngunit walang nakabalik mula sa gubat. Isang araw, may isang batang lalaki na nagngangalang Lucas. Siya ay anak ng isang matapang na mangangaso na nawala sa gubat dahil sa halimaw na ibon. Sa loob ng maraming taon, hindi siya tumigil sa pagnanais na malaman ang katotohanan, kaya't isang gabi, dinala niya ang isang lumang espada ng kanyang ama at isang lampara, at pumasok siya sa madilim na gubat. Habang siya'y naglalakad, narinig niya ang malakas na hampas ng pakpak sa itaas. Nang tumingala siya, nakita niya ang anino ng halimaw na ibon, mabilis niyang tinakpan ang kanyang tainga upang hindi marinig ang nakakatakot na huni nito. Lumaban siya gamit ang kanyang espada, ngunit kahit anong ang gawin niya, tila walang epekto sa ibon. Ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang lola noon. Ang isang sumpa ay hindi matatalo ng dahas, kundi ng kabutihan. Naisip ni Lucas na baka ang halimaw na ibon ay hindi isang likas na masamang nilalang, kundi isang nilalang na puno ng puot at lungkot. Kaya sa halip na lumaban, inilabas niya ang isang maliit na flute na iniwan ng kanyang ama. Isa itong lumang instrumento na ginagamit noon upang pakalmahin ang mga hayop sa gubat. Dahan-dahan niyang hinipan ang flute, at mula rito ay lumabas ang isang malambing na tunog na tila awit ng hangin. Ang ibon, na handa ng sumalakay, ay biglang huminto. Ang kanyang pulang mata ay tila nawala ang galit, nagsimula itong bumaba mula sa ere, at nang lumapat ito sa lupa, isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Ang halimaw na ibon ay nagningning, at sa isang iglap, ito ay naging isang matandang babae, ang mahiwagang ermitanya. Lumapit ang matanda kay Lucas at nagsabing, "Maraming taon akong naging halimaw dahil sa aking sariling galit, hindi ko nakita na ang paghihiganti ay hindi ang sagot sa kasakiman ng tao. Ikaw, batang matapang, ang nagpaalala sa akin ng halaga ng kapayapaan at kabutihan." Sa pagbalik ni Lucas sa bayan, dinala niya ang balita na wala na ang halimaw na ibon. Simula noon, ang kagubatan ay muling nabuhay, at ang mga tao ay natuto ng pangalagaan ito. At mula noon, wala nang sinumang natakot sa madilim na gubat, sapagkat alam nilang ang sumpa ay napawi na, salamat sa tapang at kabutihan ng isang batang lalaki.
Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.